Showbiz fanatics, Paolo Contis, ito pala ang pinakamabigat na problema na kanyang kinaharap ngayon. Kaya naman pala siya ang putak ng putak ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay. And for today's video, ito na nga, no, matapos pong may honor ng IPO PIL ng lower court, no, ang titulo or trademark na Eat Bulaga dito po sa TVJ, especially kay Mr. Joey De Leon, ay nag-ugat-ugat na po yung talaga namang sagutan at kung ano-ano po yung kumaga nakita natin na medyo na stress at na move ang Tape Incorporated sa naging resulta nga ng kanila pong pagkakansela ng IPO PIL ng kanila pong ng kanilang kahilingan na makansela nga or parang maipagpatuloy yung kanilang paggamit po ng trademark. And we already know kung bakit po talagang pinagdidikdikan ng tape na sa kanila talaga yung title, dahil may mga sa mga sponsors, it's all about money matters pa din, 'di ba? Kasi may mga advertisers kasi na kumbaga may mga incoming at meron ding ongoing na mga sponsors na nakapirma po under doon po sa kanilang kontrata under the name of Eat Bulaga. Kaso nga lang dahil sa mga nangyayaring ito na nga. Pero ito nga, no, dahil pag-usapan natin to, even the manager of Mr. Paolo Contis ay nagsalita na rin patungkol sa isyong ito. At una, bago pa man po siya pumutak dito po sa kanyang alaga, ay marami na po siyang sinabi. Parang tila baga talagang binibuild up niya yung kanyang alaga na si Mr. Paolo. Sabi niya sa kanyang Instagram, alam mo ba sa Albena, very happy ako ngayon kay Paolo Contis. Sabi niya kasi nga, kitang-kita ko ang dedikasyon niya sa trabaho. Plus, mukhang maganda ngayon ang financial standing niya. Humingi ako sa kanya ng cellphone para kay Gorgie at kaagad niyang ibinigay. Sana nga maayos na niyang na-handle ang pera niya para maayos na rin niyang matupad ang pangarap niyang makabili ng bahay. At isa pang dream ko para sa kanya, matagpuan na niya sana ang babae na magiging forever niya. Yan ang kailangan ni Paolo Contis, ang partner na magiging matibay niyang sandalan. Sabi niya, matatagpuan din niya ang kailangan niya sa buhay na masaya sa tahimik. Si Paolo Contis ang isang tao na getting older but refusing to grow up dahil hanggang ngayon, hindi pa ganap ang maturity para maging very responsible sa kanyang mga desisyon. But slowly is getting there. Makikita mo na sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Keep growing up, Paolo Contis, dahil mabait ka. Sure ako mararating mo at makukuha lahat ng dream mo. Bongga, #classic Lolita. So ganito niya binild up itong alaga niya na mabait daw, na magiging responsable daw sa mga desisyon niya. Pero eventually, bigla pong nagbago, no? Hindi ko alam kung bakit po umihip ang hangin at biglang nagbago po yung mga litanya nitong si Lolit Solis. Sabi niya po sa kanyang statement patungkol sa TVJ trademark. Sabi niya, siguro kahit ano pang title ang ilagay mo, basta nakita mo sila Tito Vic and Joey, Eat Bulaga pa rin ang maiisip mo. Kaya kahit sino pa gumamit ng silang tatlo pa rin ang original. Kaya no problem kung sakaling baguhin ni Paolo Contis ang name ng noontime show nila. Showbiz columnist Lolit Solis. So, ibig sabihin, pinatutungkalan niya dito na parang it's time for Paolo Contis to move forward, to move on, at totally na baguhin. Bakit si Paolo Contis po bang magde-decide kung babaguhin nila ang titulo ng Eat Bulaga? Kung tutuusin, isa rin naman siya sa mga pinasasweldo lang ng Tape Incorporated. Ang totoong may karapatan dyan is yung tape na sila po talaga yung nagpupumilit na gamitin at talaga namang i-push through yung kanilang gusto na magamit ito. Pero alam niyo po ba na mas malala pa yung pinoproblema ngayon itong si Paolo Contis? Kasi kung matatandaan po ninyo, yung mga anak po niya is talagang nag-request siya or parang nangako siya na magbibigay na po siya ng kanyang parang sustento by the next 2024 after niyang makaipon. At the same time, meron din po siyang nanay ngayon na na-stroke na kailangan niya pong sinusuportahan niya as of
of this moment. Kaya naman pala itong si Paulo, ang putak ng putak, dahil alam natin na natuwa na siya, positive na po siya na talagang hindi na siya mawawala ng trabaho dahil pinapirma na po siya ng long-term contract ng Tape Incorporated dahil sa pag-aakala na matapos ilang makuha yung certificate na binibigyan sila ng karapatan ng IPO PIL na gamitin ng trademark. Dahil doon nag-celebrate na siya at dahil sa sobrang kasiyahan ay nakapag-down na rin siya doon sa bagong bahay na kukunin niya. No, gusto niya pong magkaroon ng sariling bahay dahil unti-unti pinupundar niya na yung sarili niya at sinabi nga ni Lolit na unti-unti ay nagkakaroon na rin po ng parang right management si Paulo sa kanya mga pera na pumapasok sa kanya. Pero ito nga yung problema. No, matapos nga po na magkaroon na ng desisyon ang IPO PIL na tila baga tagilid na magamit po nila ang titulo hanggang sa pinakamataas na posisyon na po sila nag-apela, pero parang hanggang December 31st na lang po nila pwedeng gamitin ang titulo. So dahil dito, kaya si Paulo ay putak ng putak dahil dun sa mga taong pinangakuan niya. No, yun po kasi talaga ang magiging problema ni Paulo ngayon. Saan ngayon siya kukuha kung sakasakaling ititigil na ng tape yung noon time program nila? Oh my G! O dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nag-aabang sa mga videos natin. Unahin po natin ang komento mula po kay Wastot. Bakit sa December 31st pa dapat ngayon na? Pagsisibakin yan, legit tigil na takot makasuwang kaya ganyan. Magsama pa kayo ni Rendon, Labading. Paulo, iyak. Fake bulagta talaga kayo. Congratulations to BJ. Ayan. So, mabait pa. Napaka-lenient pa po ng TBJ para pagbigyan yung kanilang mga requests patungkol dito sa kanilang hanggang December 31st pa. Kasi kung iba-iba talaga yan, di na sila bibigyan ng chance, ano? Kaya nga ngayon, hinagamit na rin po ng EAT, ng legit Eat Bulaga, ang titulong Eat Bulaga dun sa kanilang title sa live streaming nila, which is rights naman talaga nila yun. Sabi po ni Pedro Jr. Barbero, bakit December 31st pa dapat buksan na ang ultimatum para matigil ang pagkatikalom baga ni Attorney Paulos Contis Loslos buti nga sa'yo Attorney Contis Loslos. Ayan, alam niyo talaga sobrang dami nagalit talaga kay Paulo Contis matapos siya magpakagaling, no, magmagaling at magsalita at maging spokesperson ng tape. Dapat hindi niya ginawa yun. And of course, sabi ni Noraline Cruz, ay nako, umapila hanggang basketball court food court, everywhere, hanggang kaya pa ng powers nila kasi may takot sila na i-pull out lahat ng advertiser ang kanilang binayad dahil hindi na nila itbulaga at for sure sila na yung mag-a-apply ng bankruptcy. Tayo, kaya go, dali, rights nyo yan at until manawa na sila, see the next year or not. True. Yun ang isa sa mga talagang inaabangan natin dyan, diba? Sabi nga niya ate, kahit po saan silang korte, mag-appeal, kahit sa basketball court, sa food court. Natawa ko doon Fairness, gusto ko tong komento na to. Salamat po Ma'am Shinoraline Cruz for your very nakakatawang comments. And another comments coming from si Naida De Leon. Sabi niya, ang kayabangan ay laging talunan. Walang respeto sa batas na namumuno ng Pilipinas. Sa lahat, kahit baluktot ang prinsipyo, okay lang sa mga taong ito dahil may pera. May evil sila dahil evil nga naman talaga ang pera. Kung di sila makinig, sumunod sa tamang batas, sana bigyan sila ng tamang parusa. Jail damage fee, lifetime ban from TV shows project. Networks owners should be wise dealing with this kind of evil people. We Filipinos are very satisfied how these intelligent lawyers handle the issue. I myself and many pray so hard for you to win the battle. Ayan. So ito po yung isa sa mga komento niya. Sabi niya pa, God is so good all the time. Prayers, love, gratitude, gratefulness, humbleness will forever stay. Mabuhay ang TBJ, ang Dabber Cats, and now we'll go back to Eat Bulaga. We love you, legit Eat Bulaga, TBJ and Dabber Cats, TB5 Network. God bless. Ayan. Salamat po, Ma'am Shi, sa inyo pong comments at nakita ko po talaga na sobra-sobra po yung inyong pagsuportang binibigay po sa TBJ at pagmamahal na binibigay nyo po sa legit Dabber Cats at OG ng Eat Bulaga, no? Talaga namang maaasahan natin na nasa TBJ pa rin talaga ang lahat ng karapatan. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page
DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!